Hello mga madam! Ngayong araw nga pala ay magluluto ako ng crispy pata. Dapat talaga mga madam ay nung bagong taon pa ito lulutuin, pero nga lang medyo marami-rami na akong lulutuin ng time na yon. Kaya naman sabi ko talaga ay ngayon ko lang ito lulutuin bago nga umalis yung mga magulang ko. Bali nga pala mga madam, ang una kong ginawa ay nilinisan ko muna yung pata, as in sobrang linis para talaga namang malinis bago nga pala ilaga. At nang matapos nang linisan yung pata, so ayan, ligay ko na sa kaldero at lagyan ko na ng tubig. At nang malagay ko na nga pala mga madam sa kaldero yung pata at nang malagyan ko na ng tubig, so ayan, naglagay na nga pala ako ng mga ricado. Lagay nga pala ako ng sibuyas, ng pamentang buo at ng dahon ng laurel. Lagyan ko nga rin pala mga madam ng asin para talagang mas malasa. Nang okay na mga madam, nang malagay ko na yung mga ricado, so ayan, sinalang ko na sa apoy. Bali nga pala mga madam, papakuluan ko lang yan at kapag kumulo na yan, ayun na, ang gagawin ko ng crispy pata. At habang nakasalang pa nga pala mga madam yung aking gagawin crispy pata, so ayan, tinatanggal ko na yung mga Christmas decor na ginamit ko nung nakaraang Christmas at nung bagong taon. Dinadahan-dahan ko pa nga ng pagtanggal mga madam dahil yan talaga ay itatabi ko pa para magamit ko pa sa mga susunod na Pasko at sa mga susunod na bagong taon. Dahil para mga madam sa susunod na Pasko, ang bibilhin ko naman ay yung Christmas tree at yung Christmas light. At diba mga madam, talaga namang unti-unti lang ang pagpo-provide o unti-unti lang ang pagbili ng mga Christmas decor dahil pag binili mo talaga ng bultuhan yan ay bongga ang mahal. At so yun na nga mga madam, nang matanggal ko na lahat ng Christmas decor, so nilagay ko na sa box. At sakto naman mga madam na pagkatapos kong magligpit ng mga Christmas decor, so eto na ang aking gagawing crispy pata, kumukulo na. Pero yan mga madam ay hindi ko pa aahunin dahil talaga namang babalagtarin ko pa yan para talagang lutong-luto ang lahat ng parte ng pata. Hali nga pala mga madam na mabalagtad ko na yung pata, so ayan, pakukulang ko pa yan ng ilang minuto bago ko nga pala ahunin. At so ito na nga mga madam, nang luto na yung pata at nang kulong-kulo na at ang mapakuluan ko ng maigi, so ayan, aahunin ko na. Medyo nahirapan pa nga ako mga madam na ahunin dahil grabe ang bigat ng pata. Kasing bigat ng pata ko, charis. At so ito na nga mga madam, nang maahon ko na ang pata ay eto na. Ay grabe, hindi pa nga luto, nakakatakam na. Nang maahon ko na mga madam ang pata, so inilagay ko muna sa aming lamesa para nga palamigin. At nang alam kong malamig na mga madam, so nilabas ko na doon sa laundry area para nga lagyan na ng pangpalasa at nang maluto ko na at nang magawa ko ng crispy pata. Bali nga pala mga madam, kung yung iba ang nilalagay nga pala ay asin, ako naman ang nilalagay ko ay magic sarap. Tayo naman po ay kanya-kanya ng pagluluto mga madam, so ayan, wala nang pakialaman, charis. Nang matapos ko na nga palang lagyan mga madam ng magic sarap yung pata, so ayan, nalagay na nga pala ako ng kawali doon sa lutuan. Pagkatapos mga madam, so ayan, naglagay na nga pala ako ng mantika sa kawali at grabe, kapag taga nagluluto ka ng crispy pata, kailangan talaga ay maraming mantika. At nang mainit na nga pala mga madam ang mantika, so ayan, niligay ko na nga pala ang lulutuin kong crispy pata. Habang nakasalang nga mga madam yung lulutuin kong crispy pata, so ayan, ako naman ay gagawa ng sausawan. Bali nga pala mga madam, ang una kong ginawa ay ginet-get ko muna ang sibuyas at yung sili. Pagkatapos ko mga madam hiwa-hiwain ang sili at sibuyas, ay saka ko naman siya ilalagay doon sa mangkok na paglalagyan ko nga ng aking gagawin sausawan. Ang mahiwa-hiwa ko na nga pala mga madam yung sibuyas at yung sili, so ayan, binagtad ko nga pala yung niluluto kong crispy pata. Ay grabe, ang sarap. Talaga naman mga madam na bago umuwi nga yung mga magulang ko mamaya, ay talaga namang patitikimin ko muna sila ng napakasarap na ulam. Nang yung crispy pata ko mga madam, inaibalagtad ko na, so ayan, ilalagay ko na nga pala yung mga hiniwa-hiwa kong sibuyas at sili doon sa mangkok. At malagay ko na nga pala mga madam, so naglagay nga rin pala ako ng toyo at ng asukal. Grabe mga madam, talaga namang hindi mawawala nga itong sausawan kapag meron kang crispy pata na nakahain sa iyong lamesa. Matapos ko na nga palang gawin ang sausawan, so ayan, binalikan ko na uli niluluto kong crispy pata at grabe, talaga namang medyo luto na. Pero mga madam, hindi pa luto at babagtarin ko pa ulit yan para talagang malutong maluto at nang mas maging malutong. Medyo nga pala mga madam, hinaan ko ng apoy niyan dahil medyo luto na nga, kailangan talaga ay mahina na ang apoy para naman hindi masunog. Grabe talaga naman mga madam na minsan lang ito makatikim ang mga magulang ko, kaya naman talagang bago sila umuwi ng Kapalonggo ay talaga namang pinatikim ko sila neto. Luto na nga mga madam ang aking crispy pata, so ayan, aahunin ko na. Grabe talagang mga madam na hindi mo na talaga ako mag-diet dahil kapag ganito ang ulam ay panigurado walang diet. So natin na mga madam ang aking crispy pata, tinalagay ko na sa aming lamesa. So tara mga madam, let's eat! Yun lang, salamat! Bye!